Sa huli ang lalaking nangakong aalagaan ako habang buhay ay luluhod sa aking paanan, nagmamakaawa habang nakaposas. Ang babaeng tinawag kong kapatid ay iiyak sa rehas ng kulungan sumisigaw ng kapatawaran na hindi ko kailanman ibibigay. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig ako sa kabaong ng aking ina, ang tanging nasa isip ko ay kung bakit may isang peking resibo ng ospital na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Huwag kang makasarili. Pamilya tayo kaya i-plead guilty mo na lang yan para hindi maruin ang wedding ko at mabayaran ko ang mga utang natin. Ang boses na iyon ay nagmula sa isang voice message ni Leandro, ang lalaking ipinagtanggol ko at binayaran ko ng utang sa sugal sa loob ng 3 taon. Umalingaw-ngaw ang kanyang pambabastos mula sa speaker ng aking telepono sapat para marinig ng mga pulis na kasalukuyang nagkakabit ng malamig na posas sa aking mga pulso. Nasa loob kami ng isang maliit na kapilya sa Batangas, ilang di pa lamang mula sa kabaong ng inang si Teresa. Ang paligid ay mainit at mapang-apoy. Ang mga kamag-anak na dumalo sa burol ay nagsimulang magbulungan ang kanilang mga mata, ay puno ng pandidiri at panghuhusga sa babaeng inakusahan ng pagnanakaw ng 2 milyong piso mula sa kumpanyang pinapasukan nito. Nakatingin sila sa akin na para bang ako ang pinakamalaking kasalanan na nangyari sa aming angkan. Nag-vibrate muli ang telepono ko na kasalukuyang hawak ng isang investigador. Lumabas sa screen ang sunod-sunod na mensahe mula kay Leandro. Sinusumbatan niya ako na utang na loob ko sa kanya ang pagpapagamot sa aking ina noong mga panahong walang-wala kami. Isinumbat niya na kung hindi ko aakuin ang kasalanan at kung magsasalita ako laban sa kanya, ipapahiya niya ang pangalan ng yumaong ina ko sa buong probinsya. Ginamit niya ang pag-ibig at sakripisyo ko bilang armas para patahimikin ako at isalba ang kasal niya kay Celestina, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Quiroga. Lumapit ang matandang opisyal ng pulisya, hawak ang isang warrant of arrest. Sinabi niya sa akin nang walang anumang awa na mayroon na lamang akong 5 minuto bago ibaba sa lupa ang kabaong. Kailangan ko nang sumakay sa patrol car dahil naghihintay na ang mga taga-media sa labas ng sementeryo, handang ilathala ang mukha ng isang desperadang babaeng magnanakaw. Ang orasan ay tila mabilis na tumatakbo, pilit akong inilalayo sa huling pagkakataon na makita ang mukha ng aking ina. Mula sa aking likuran, yumakap ng mahigpit ang matalik kong kaibigang si Jacinta. Humihikbi siya ng malakas, tila pinoprotektahan ako mula sa mapanghusgang tingin ng mga tao. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at bumulong na magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, malinaw kong naramdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pasimpleng dinudukot ang isang maliit na USB mula sa bulsa ng aking palda. Ito ang nag-iisang ebidensya na naglalaman ng mga original na resibo at bank transfers na magpapatunay na si Leandro ang nagnakaw ng pera at naghugas nito sa mga peking kumpanya. Ninakaw ito ng taong tinuring kong kapatid. Hindi ako lumuha. Wala ni isang patak ng tubig ang pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip na magwala sumigaw ng kawalang katarungan o magmakaawa sa mga pulis na pakinggan, ang aking panig isang malamig at matapang na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bahagya akong lumingon kay Jacinta at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Tinitiyak na makikita niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Hinarap ko ang investigador at kalmadong hiniling na bigyan ako ng 10 segundo para magpaalam sa aking telepono at i-lock ang aking mga personal na files bago nila ito kumpiskahin. Nang iabot niya ang telepono, mabilis kong binuksan ang aking email. Hindi ko kailangan ng USB na ninakaw ni Jacinta. Bilang isang dating mag-aaral ng accounting na nakabisado ang bawat butas sa pananalapi ng negosyo ni Leandro, hindi ako papasok sa isang laban nang walang nakahandang patibong. Pinindot ko ang pindutang ipadala para i-activate ang isang nakatagong algorithm na matagal ko nang itinanim sa pangunahing server ng bangko na ginagamit ni Leandro. Ang mensaheng ito ay automatikong mag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad at magyayelo sa lahat ng nakaw na yaman ni Leandro, kasama na ang perang gagamitin niya sa kanyang magarbo at malaking kasal bukas. Wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Ibinalik ko ang telepono sa pulis nang walang anumang bakas ng panghihinayang.
Bago tuluyang lumabas ng kapilya, dahan-dahan kong hinubad ang murang engagement ring na ibinigay ni Leandro 3 taon na ang nakalilipas. Ibinagsak ko ito sa basurahan, sa tabi ng pintuan nang walang pag-aalinlangan kasama ang lahat ng pagmamahal na dating inilaan ko sa kanya. Naglakad ako patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga pulis. Ang malamig na hangin ng hapon ay humaplos sa aking mukha, ngunit ang aking puso ay mas malamig pa rito. Pagdating sa madilim na selda ng presinto, bumungad sa akin ang isang maliit na telebisyon kung saan masayang ibinabalita ang nalalapit na kasal ng dating nobyo ko sa tagapagmana ng pamilya Quiroga. Ipinapakita sa screen ang peking ngiti ni Leandro. Ngunit bago pa man matapos ang balita, tumunog ng malakas ang telepono ng investigador na nakaupo sa labas ng aking rehas. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang nagpapanik na boses ng manager ng bangko. Ibinabalitang naka-freeze ang lahat ng kaban ng yaman ng kumpanya ni Leandro dahil sa matinding suspetsa ng malaking pandaraya sa pananalapi. Ang pagkasira ng kanyang buhay ay nakatakda ng maganap. Ang pamilyar na ingay ng posas na sumasara sa aking mga kamay ay siya ring hudyat ng pagsisimula ng aking walang awang paghihiganti. Nakalaya ako pansamantala mula sa malamig na selda makalipas ang 2 araw. Nabigo ang mga investigador na makahanap ng direktang ebidensya na nag-uugnay sa akin sa nawawalang pera, lalo pa at naging abala ang buong istasyon sa pag-imbestiga sa biglaang pag-freeze ng mga bank account ni Leandro. Sa labas ng presinto, naghihintay ang matalik kong kaibigang si Jacinta. Ang kanyang mga mata ay mugto, nagkukunwaring nababahala habang pilit inaabot ang aking mga kamay. Sa ilalim ng kanyang pag-iyak, nandoon ang panginginig ng isang taong may itinatagong kasalanan. "Friend, inutang ko ang pang-bail mo. Please, umalis ka na muna ng Pilipinas." Garalgal ang boses ni Jacinta habang inaabot sa akin ang isang brown envelope. "May nahanap akong agency, caregiver job sa Vancouver, Canada. Tanggapin mo na to, ako na ang nakikiusap. Lumayo ka na muna, baka tuluyan kang ipakulong ni Leandro. Gusto ko lang maging safe ka." Tinitigan ko ang kanyang mga nanginginig na daliri. Ginamit niya ang mga linyang iyon upang palabasin na utang na loob ko sa kanya ang aking kalayaan, upang takpan ang katotohanang ibinenta niya ako para sa sarili niyang kapakanan. Hindi ko tinabig ang kanyang kamay. Kinuha ko ang envelope at ngumiti ng napakalamig. Sinabi ko sa kanya na tatanawin ko itong isang malaking utang na loob habang buhay, isang pangakong may kalakip na sumpa na hindi niya naunawaan. Bago ko isara ang aking maleta, kinagabihan muli kong inilabas ang mga lumang payroll at medical bills ng aking inang si Teresa. Bilang isang taong sanay mag-analisa ng mga numero, hindi nakawala sa aking paningin ang isang maliit na detalye na matagal nang nakabaon sa mga dokumento. Ang mga dummy accounts na ginagamit ni Leandro sa paglalaban ng pera ay may parehong routing numbers sa kumpanyang nagtanggal sa aking ina sa trabaho at nag-alis ng kanyang health insurance. Ilang taon na ang nakararaan. Ang pangalan ng kumpanya ay nakaimprinta rin sa kontratang inabot sa akin ni Jacinta Arriaga, Global Health. Hindi ako pupunta sa Canada para tumakbo. Pupunta ako sa loob mismo ng pugad ng mga ahas. Ang malamig na hangin ng Vancouver ay tila nanunuot sa aking mga buto nang tumuntong ako sa malawak at magarbong mansyon ng mga Arriaga. Ang bawat kanto ng bahay ay sumisigaw ng yaman na galing sa pawis at dugo ng mga taong tulad namin. Bago tuluyang humarap sa mga may-ari ng bahay, pasimple kong kinuha mula sa aking bulsa ang lumang panyo ng aking ina. Dahan-dahan ko itong tiniklop hanggang sa maging isang maliit na parisukat at ibinalik sa tapat ng aking dibdib. Ito ang aking baluti. Ito ang magpapaalala sa akin na hindi ako narito para maging isang alipin. Ang katahimikan ng bulwagan ay binasag ng matutulis na hakbang ng isang ginang na pababa ng hagdan. Si Doña Severina de Arriaga ang kasalukuyang nagpapatakbo ng korporasyon. Ang kanyang mga mata ay matatalim na parang patalim na sinusuri ang aking buong pagkatao. "So ikaw ang bagong caregiver mula sa Pilipinas?" Bungad ni Severina, ang boses ay puno ng paghamak. "Listen carefully. You are here to work, not to vacation. Dito sa bahay ko ang mga katulong ay walang boses. Be grateful na kinuha ka namin despite your messy background sa bansa mo. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang kinakain mo, kaya huwag kang mag-iisip ng kung ano
Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong balak yumuko. Nandito po ako para magtrabaho ng tapat, senyora. Sagot ko sa isang kalmado, ngunit matigas na tono. Ang oras at serbisyo ko ay binabayaran ninyo ng tama kaya walang sino man sa atin ang may utang na loob sa isa't isa. Bahagyang natigilan si Severina, hindi sanay na sinasagot ng isang manggagawa. Bago pa man siya makapagsalita, muli isang malakas at aroganteng boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Si Damian de Arriaga ang tagapagmana ng imperyo. Kasalukuyan niyang pinapagalitan at pinapahiya ang isang matandang tauhan dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa kanyang kape. Ipinamumukha niya rito kung gaano kadali nitong palitan ng sinuman. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang parehong pagmamataas at lamig na taglay ng kanyang ina. Kasunod ni Damian ay iniluwal ng elevator ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair, si Doña Remedios, ang matriarka ng pamilya at ang pasyenteng aalagaan ko. Nang tumingin siya sa akin, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nalaki ang kanyang mga mata, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Tinitigan niya ang aking mukha na may halong takot at matinding kaba, isang reaksyon na masyadong kakaiba para sa isang unang pagkikita. Pagsapit ng gabi, inihatid ako sa isang maliit na silid sa pinakadulo ng mansyon para sa mga taga-silbi. Ibinaba ko ang aking mga gamit at sinimulang suriin ang bawat sulok ng kwarto. Ang aking mata bilang isang investigador ay hindi nagpahinga. Nang tumingala ako papunta sa air conditioning vent, napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa pagitan ng mga siwang ng ventilasyon, may isang napakaliit na lente na nakatutok ng diretso sa aking higaan. Ang paulit-ulit na pag-ilaw ng maliit na pulang tuldok ay nagkumpirma ng aking hinala. May nagmamatsyag sa bawat galaw ko. Ilang araw matapos kong matuklasan ang nakatagong kamera sa aking kwarto, ipinatawag ako ni Doña Remedios sa kanyang pribadong opisina. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang mga nanginginig na kamay ay may inilapag na isang makapal na folder sa ibabaw ng mahogany na mesa. Isang confidentiality agreement, Florencia, mahinang wika ng matanda, ngunit may diin sa bawat salita. At sa ilalim niyan ay isang marriage contract. Kailangan mong pakasalan ang apo kong si Damian para mapigilan si Severina na makuha ang buong kontrol ng trust fund natin. Tinitigan ko ang mga papeles. Inaasahan niyang pipirma ako nang walang tanong dahil sa tingin ng mga taong ito, ang isang hamak na caregiver ay madaling masilaw sa pangako ng yaman. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Damian. Ang kanyang mukha ay salamin ng matinding pagkadisgusto habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa akin at sa kanyang lola. "Are you seriously doing this, Lola Kat?" Bunggad ni Damian, ang boses ay puno ng pambabastos at arogansya. Binalingan niya ako ng tingin na parang isang basurang nakapasok sa kanilang mansyon. "How much did she pay you?" Isang hamak na caregiver mula sa Pilipinas ngayon. "Gusto nang maging donya, you're just another desperate gold digger na nabili ng pera ng pamilya namin. Huwag kang umasang ituturing kitang asawa." Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw o nagpaliwanag na wala akong pakialam sa kanyang yaman. Sa halip, kalmado kong kinuha ang pulang ballpen mula sa lalagyan sa ibabaw ng mesa. Umupo ako at binuksan ang kontrata. Bilang isang taong sanay maghanap ng butas sa mga financial statements, mabilis na nahagip ng aking mga mata ang mga hindi patas na financial clauses at loopholes na nag-iiwan sa akin na walang anumang proteksyon. Walang emosyon kong binilugan at kinrusan ang mga bahaging iyon. Ang pulang tinta ay malinaw na bumabakat sa puting papel. Sumulat ako ng sarili kong mga kondisyon sa gilid ng bawat pahina. Pagkatapos ng ilang minuto, inusog ko ang kontrata pabalik kay Damian. Hindi ako interesadong maging donya ng isang bahay na puno ng ahas. Malamig kong pahayag, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Ito ang bagong kontrata. Hati tayo sa voting power sa Board of Directors. At pinakamahalaga, bigyan mo ako ng unrestricted access sa lahat ng confidential audit logs ng Arriaga Global Health. Kung hindi ka pipirma, lalabas ako sa pintong ito at hahayaan ko si Severina na tuluyang sirain at agawin ang kumpanya ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Ang kanyang mapagmataas na ekspresyon
ay napalitan ng matinding pagkabigla nang makita niya ang mga pagwawasto ko sa isang legal na dokumento. Hindi niya inaasahan na ang babaeng tinawag niyang gold digger ay may kakayahang bumasa at bumago ng mga komplikadong batas sa pananalapi. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa galit at kawalan ng pagpipilian. Wala siyang magagawa. Upang isalba ang imperyo ng kanyang pamilya, padabog niyang kinuha ang kanyang sariling pluma at sa pilitang pinirmahan ang kontratang ako ang nagdikta. Taglay ang tagumpay, tahimik akong lumabas ng opisina. Habang naglalakad pabalik sa aking kwarto, sa dulo ng pasilyo, napansin ko ang isang katulong na may bitbit na isang malaking palumpon ng mga itim na dahlia. Wala itong nakakabit na pangalan. Pumasok ang katulong sa kwarto ni Severina. Isang mabilis na katanungan ang pumasok sa aking isipan kung sino ang magpapadala ng mga bulaklak na walang pagkakakilanlan sa isang babaeng kinatatakutan ng lahat. Pagpasok ko sa aking silid, agad kong binuksan ang aking laptop. Ginamit ko ang access code na kakabigay lamang sa akin upang pasukin ang digital vault ng kumpanya. Hinanap ko ang pangalan ni Teresa Villacorta, umaasang makikita ko ang buong katotohanan sa likod ng pagkatanggal ng aking ina. Nag-load ang screen at bumukas ang file. Ngunit kasabay ng aking pag-asa ay ang paglitaw ng isang maliit na mensahe mula sa sistema. Ang matalim na tunog ng abiso ay bumasag sa katahimikan ng kwarto. May isa pang hindi kilalang user, ang matagumpay na nag-download ng eksaktong mga dokumentong iyon, 5 minuto pa lamang ang nakalipas. Kinabukasan, isang huwad na kakampi ang nagtangkang pumasok sa aking laro. Lumapit sa akin si Beatrice, ang pangkalahatang abogada ng pamilya Arriaga. Sa ilalim ng kanyang profesional na ngiti, iniabot niya sa akin ang isang makapal na folder na naglalaman daw ng mga lihim na transaksyon ni Damian na magpapatunay ng pagiging tiwali nito. "I'm on your side, Florencia," at malumanay na wika ni Beatrice, umaaktong parang isang tunay na kaibigan. "Gamitin mo ang mga dokumentong iyan para pabagsakin si Damian. You deserve justice." Tinanggap ko ang folder ng may pasasalamat sa aking mga labi, ngunit ang aking isip ay mabilis na nag-analisa. Habang binubuklat ko ang mga pahina, tumigil ang aking paningin sa isang opisyal na selyo na nakadiin sa ibaba ng isang kumpidensyal na memo. Bilang isang taong sanay kumilatis ng mga peking resibo, agad kong napansin ang hugis ng selyo, isang kakaibang disenyo ng agila na eksaktong kapareho ng ukit sa gintong singsing na palaging suot ni Doña Severina. Hindi abogada ko si Beatrice. Siya ay isa pang asong nakatali sa leeg ni Severina, ipinadala upang gamitin akong pain laban kay Damian. Ngunit sa halip na ilantad ang kanyang kasinungalingan, mahigpit kong hinawakan ang folder at nagkunwaring naniniwala. Kung gusto nilang maglaro, pagbibigyan ko sila. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa sala at naglilipat ng pondo gamit ang aking laptop, naramdaman ko ang malamig na presensya ni Damian sa aking likuran. Tahimik siyang nagmamasid. Inaasahan marahil ng mapagmataas na tagapagmana na gagamitin ko ang aking bagong kapangyarihan para bumili ng mga mamahaling alahas o damit, tulad ng inaasahan niya sa isang babaeng tinawag niyang mukhang pera. Ngunit nakita niya ang nilalaman ng aking screen. Ang buong sweldo ko, pati na ang bahagi ng aking allowance, ay direktang ipinapadala ko sa mga bank account ng mga pamilya sa Pilipinas, ang mga biktima ng peking gamot ng kumpanya ng mga Quiroga. "Bakit mo ginagawa yan, na?" tanong ni Damian, ang kanyang boses ay may halong pagkalito at hindi makapaniwala. "You have millions at your disposal now, pero ipinamimigay mo sa mga taong hindi mo naman kaano-ano ka." Hindi ko siya nilingon. Ipinagpatuloy ko ang pag-type. "Hindi lahat ng tao ay nabibili ng yaman ninyo, Damian. May mga utang na hindi mababayaran ng pera kundi ng katarungan." Wala na siyang isinagot, ngunit ramdam ko ang pagbagsak ng kanyang mga maling akala tungkol sa akin. Ang tahimik na sandaling iyon ay binasag ng panginginig ng aking telepono. Tumatawag si Jacinta. Agad kong inayos ang aking boses upang magtunog inosente at mahina bago ko sinagot ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang peking paghikbi. "Friend, kamusta ka na dyan? Nag-aalala ako sa iyo," ng sobra't garalgal na wika ni Jacinta. "Wala bang nananakit sa iyo kung nahihirapan ka, umuwi ka na lang? Ako nang bahala sa iyo." Nakikinig lamang ako sa kanyang mga kasinungalingan,
Nang biglang may isang pamilyar na tunog mula sa kanyang background ang kumuha ng aking buong atensyon. Ang ritmikong pagkiskis ng bakal at ang paglabas ng apoy, ang eksaktong tunog ng pasadyang Zippo lighter na niregalo ko kay Leandro noong aming anibersaryo. Isang lalaki ang umubo sa kabilang linya, isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan. Magkasama sila, ang lalaking sumira sa buhay ko at ang babaeng nagpanggap na nagliligtas sa akin. Sang malamig na puot ang gumapang sa aking dibdib, ngunit hindi ako nagpadala sa galit. Walang luha, walang sigaw ng panunumbat. Sa halip ngumiti ako ng pagkatamis-tamis sa hangin. Okay lang ako rito, friend. Maraming salamat sa pag-aalala. Malambing kong sagot, sinasadyang lagyan ng pekeng kalungkutan. Wala akong nahanap na kahit anong ebidensya rito. Siguro nga kailangan ko na lang kalimutan ang nangyari at mag-move on. Wala na akong laban kay Leandro. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ng ginhawa mula kay Jacinta bago niya ibaba ang linya. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay tuluyan na akong sumuko. Pagkababa ng telepono, dahan-dahan kong pinunasan ang basag na salamin ng maliit na tokador sa aking kwarto. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang mabait at mapagparayang Florencia. Siya ay isang mandirigma na handang sunugin ang buong paraiso ng mga ahas na ito. Bago matulog, dumaan ako sa kwarto ni Doña Remedios upang ibigay ang kanyang gamot. Mahimbing na siyang natutulog, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga salitang puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako, room 402. 402? Ang paulit-ulit na pagbanggit niya sa numerong iyon ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Agad akong bumalik sa aking kwarto, binuksan ang digital vault gamit ang aking unrestricted access at hinanap ang numerong 402. Bumulaga sa aking screen ang isang nakatagong death certificate. Isang pasyente ang namatay sa room 400 at 2 maraming taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon mula sa peking gamot na ibinenta ng pamilya Quiroga. Ito ang eksaktong pasyente na sinubukan iligtas ng aking inang si Teresa bago siya sinisante at tinanggalan ng lisensya ng Arriaga Global Health. At ang pangalan ng opisyal na pumirma sa pagtatakip ng kasong ito ay walang iba kundi si Doña Remedios de Arriaga. Ang numero 400 at 2 ay parang nagbabagang bakal na umukit sa aking isipan, nag-iwan ng isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Hinarap ko si Doña Remedios, kinabukasan sa loob ng kanyang pribadong silid. Wala nang paligoy-ligoy, inilapag ko sa kanyang harapan ang kopya ng death certificate ng pasyente sa room 400 at 2 kalakip ang orihinal na sulat ng pagkatanggal ng aking inang si Teresa. Tinitigan ko ang matanda habang unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Buhay ng ina ko ang naging kapalit ng paglilinis ninyo sa pangalan ng kumpanyang ito, Doña Remedios. Malamig at walang gatlang kong pahayag. Tinanggalan ninyo siya ng lisensya at benepisyo para protektahan ang pamilya Quiroga at ang inyong mga anak. Ngayon, sabihin ninyo sa akin kung bakit hindi ko dapat sunugin ang buong imperyo ninyo. Nagsimulang manginig ang mga balikat ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding pagsisisi. Umiiyak siyang umamin na natakot siyang bumagsak ang pangalan ng Arriaga, kaya niya piniling magtakip ng kasalanan. Ngunit nang makita niya ako ang anak ng babaeng sinira niya, ginusto niyang bumawi. Nangako siyang ipagtatapat niya ang lahat sa publiko at ibabalik ang hustisya sa aking ina sa gaganaping piging para sa kanyang 80 kaarawan ngayong gabi. Pumayag ako, ngunit nanatiling nakabantay ang aking isipan. Pagsapit ng gabi, ang engranding bulwagan ng mansyon ay napuno ng mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa lipunan. Ang mapanlinlang na karangyaan ay makikita sa bawat kislap ng mga diamante at peking ngiti ng mga bisita. Nakatayo ako sa isang sulok, pinagmamasdan si Doña Remedios na inalalayan paakyat ng entablado upang magbigay ng kanyang mensahe. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang mga labi upang simulan ang pag-amin, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napahawak sa kanyang dibdib. Isang matalim na singhap ang kumawala sa kanyang bibig bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang gulat ng lahat ay sinundan ng matinding kaguluhan. Ang katawan ng matanda ay nagsimulang mangisay at puting bula ang lumabas mula sa kanyang mga labi. "Lola,
Sigaw ni Damian mabilis na tumakbo palapit sa matanda. Bago pa ako makalapit upang tumulong isang matinis at mapang-akusang boses ang pumunit sa tensyon ng bulwagan. Sumigaw si Doña Severina, ang kanyang kamay ay tuwirang nakaturo sa akin. Huwag ninyong hahayaang makalapit ang babaeng iyan. Siya ang nagbigay ng gamot kay Mama bago magsimula ang party. Siya ang lumason sa aking biyenan. Ang mga paningin ng lahat ng bisita ay bumaling sa akin. Mabilis na inutusan ni Severina ang mga tauhan na i-play ang isang video sa malaking screen na ginagamit para sa presentation. Lumabas ang malinaw na kuha ng CCTV mula sa pasilyo kung saan makikitang binubuksan ko ang cabinet ng mga gamot gamit ang aking personal na access code, ilang oras lamang bago ang piging. Ang lahat ay nakaplano ng perpekto para idin ako. Ilang sandali pa ang alingawngaw ng sirena ng pulisya ay narinig mula sa labas ng mansyon. Sunod-sunod na pumasok ang mga opisyal. Hinarap ko si Damian. Siya ang aking legal na asawa, sa papel ang nag-iisang may kapangyarihan upang pigilan ang pag-aresto sa akin at ipatupad ang aking mga karapatan bilang kapwa tagapamahala. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, sinusubok kung paninindigan niya ang katotohanang alam niyang hindi ako mamamatay tao. Ngunit ang pag-asa sa batas ay isang marangyang ilusyon. Malamig na iniwas ni Damian ang kanyang paningin. Lumapit si Beatrice, ang pangkalahatang abogada, at nag-abot ng isang dokumento sa kanya. Ito ay isang kasulatan na nagpapawalang bisa sa aking mga karapatan at nag-uutos na i-freeze ang aking kapangyarihan sa kumpanya dahil sa aking pagkakasangkot sa krimen. Kinuha ni Damian ang pluma. Hindi siya nag-atubili. "I'm sorry, Florencia," malamig at formal na wika ni Damian habang pinipirmahan ang dokumento. "Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pangalan ng mga Arriaga." Wala akong naramdamang pagkabigo, kundi isang napakalamig na paggising. "Isa ka ring duwag na nagtatago sa likod ng pangalan ng iyong pamilya." Mariin kong sagot. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may dalang talim na bumaon sa kanyang pagkatao. "Akala mo ay ikaw ang nagpoprotekta sa kanila, ngunit hindi mo alam na ikaw ang mismong sumisira sa sarili mo." Lumapit ang mga pulis, hawak ang malamig na posas. Hindi ako nagwala. Hindi ako sumigaw na wala akong kasalanan tulad ng inaasahan ni Severina na gagawin ng isang desperadang katulong. Sa halip, bago nila tuluyang igapos ang aking mga kamay, marahan akong lumuhod sa tabi ng walang malay na si Doña Remedios. Maingat at puno ng dignidad kong inayos ang nagusot na kumot sa kanyang katawan upang hindi siya lamigin. Tumayo ako ng may taas noo. Sinalubong ko ang mapagmataas na tingin ni Severina at ginawaran siya ng isang ngiting nagbabanta. Sa paghakbang ko palabas ng bulwagan kasama ang mga pulis na hagip ng aking paningin, ang sapatos ng abogadang si Beatrice na nakatayo sa gilid. Sa gilid ng kanyang takong may naiwang maliliit na bakas ng isang kakaibang asul na pulbos, ang eksaktong kulay ng gamot na ipinainom kay Remedios. Nakuha ko na ang huling piraso ng puzzle. Nang makarating ako sa presinto, agad akong ikinulong sa isang malamig na selda. Walang sino man ang kumausap sa akin hanggang sa lumapit ang investigador at inilapag ang isang tablet sa ibabaw ng maliit na mesa sa labas ng aking rehas. Sa screen ng tablet makikita ang isang live video mula sa Pilipinas. Ang mukha ni Milagros Sarmiento, ang kilalang tsismosa sa aming probinsya, ay nakangisi ng malapad habang tuwang-tuwang ibinabalita sa libu-libong nanonood ang pagkaaresto ko sa Canada. Ipinagdiriwang niya na ang ambisyosang babaeng sumubok daw umakyat sa lipunan ay nabubulok na ngayon sa kulungan dahil sa paglason sa sarili nitong amo. Ang matinis at mapanghusgang boses ni Milagros ay patuloy na umaalingawngaw sa loob ng makipot na selda. Isang masakit na paalala kung gaano kabilis mangagat ang mundong hindi marunong umunawa, ngunit siya ring magiging perpektong instrumento ng aking walang awang pagganti. Ilang oras matapos akong ikulong, bumukas ang malamig na rehas ng selda. Pumasok si Beatrice, dala ang isang peking ngiti ng simpatiya at isang pilyego ng mga legal na dokumento. Ayon sa kanya, pinilyansahan niya ako gamit ang kanyang sariling pera upang iligtas ako mula sa kalupitan ni Severina. "Pirmahan mo ang special power of attorney na ito, Florencia," malambing na pag-uudyok ng abogada habang inilalapag ang papel sa ibabaw ng maliit na mesa. "Ipasa mo sa akin ang pansamantalang karapatan mo sa board."
Ako ang lalaban kay Severina habang nagtatago ka. Tinitigan ko ang papel pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Alam kong ang babaeng ito ang tunay na lumason kay Doña Remedios at ngayon ay sinusubukan akong gawing pain para agawin ang buong pondo ng kumpanya. Hindi ako nagpakita ng galit. Kinuha ko ang isang itim na ballpen mula sa loob ng aking bag na ibinalik ng mga pulis. Ito ay hindi isang ordinaryong pluma. Isa itong kasangkapan na natutunan kong gamitin sa pag-aaral ng mga pandaraya sa accounting. Ang tinta nito ay unti-unting nabubura at nawawala matapos ang 24 na oras. Pumirma ako ng may buong pag-iingat ipinagkakatiwala sa kanya ang isang kapangyarihang magiging alikabok kinabukasan. Kinuha niya ang dokumento na may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata at nagmamadaling umalis. Nang makalabas ako ng presinto, isang itim na sasakyan ang humarang sa aking daraanan. Bumaba si Damian, ang mukha ay balot ng pagod at pag-aalala. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay ngunit malamig ko itong iniwas. Florencia, makinig ka. Pakiusap niya ang kanyang boses ay naghahanap ng pag-unawa. Kaya ko pinirmahan ang pag-freeze ng mga karapatan mo at hinayaan kang hulihin ay para protektahan ka. Kung nanatili ka sa mansyon, baka ikaw ang isunod na patayin ni Severina. Ginamit ko ang batas para ilayo ka sa panganib. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, kinikilatis ang laking yamang lalaking nag-aakalang ang kanyang mga desisyon ang palaging tama. Hindi ako nakaramdam ng pasasalamat. Hindi ito pag-ibig, Damian. Ito ay control. Mariin kong sagot ang aking mga salita ay tumama sa kanya tulad ng isang patalim. Patuloy kang nagdedesisyon para sa akin dahil iniisip mong mas alam mo ang makabubuti sa akin. Pinili mong protektahan ang pangalan ng pamilya mo kaysa tumindig para sa katotohanan. At tapos na akong maging manika mo. Tinalikuran ko siya, iniiwan siyang nakatayo sa ilalim ng malamig na gabi. Bago ako tuluyang lumayo, sinadya kong ihulog ang isang lukot na papel mula sa aking bulsa. Ito ang pinakamahalagang pain, isang peking itinerary at email na nagdedetalye na ang lahat ng orihinal na ebidensya laban sa mga Quiroga, pati na ang mga sikretong transaksyon ni Severina, ay nakatago sa isang pasilidad sa Pilipinas. Alam kong ipaparating agad ng mga tauhan ni Damian ang impormasyong ito kay Severina at mula roon magsisimula ang pag-uunahan ng mga buwitri. Kinabukasan, habang ang mga kalaban ko ay nagkakagulo sa pagbili ng mga tiket sa eroplano, upang unahan ako sa paghahanap ng mga peking dokumento, tahimik akong naglalakad sa loob ng paliparan. Hila ang aking maliit na maleta, huminto ako sa tabi ng isang basurahan. Dahan-dahan kong kinuha ang Canadian SIM card mula sa aking telepono at inihulog ito. Ang maliit na piraso ng plastic ay lumagapak sa ilalim isang pinal na hudyat ng pagtalikod ko sa pagiging isang hamak na caregiver. Uuwi ako bilang isang reyna na handang maningil. Sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng isang pribadong eroplano patungong Maynila, nakaupo si Damian habang seryosong nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono. Ang ilaw mula sa screen ay nagpapabanaag sa kanyang determinadong mukha. Wala sino man ang nakakaalam kung sino ang kanyang lihim na kausap at kung ito ba ay magiging huling kakampi ko o panibagong kaaway. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang engrandeng inaugurasyon ng pinakabagong ospital ng pamilya Quiroga sa Maynila. Nagtipon-tipon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan, kabilang sina Leandro Jacinta at maging si Doña Severina na lumipad pa mula sa Canada. Bit-bit ang paniniwalang kontrolado niya ang lahat. Nakatayo sila sa ibaba ng isang malaking entablado, nag-aabang ng papuri mula sa mga mamamahayag. Ngunit hindi nila alam na sa madilim na control room sa itaas ng bulwagan, nakatayo ako habang mahigpit na nakahawak sa switch ng pangunahing projector. Pinakinggan ko ang matinis na alingaw-ngaw ng mikropono mula sa ibaba na pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Handa na ang entablado at oras na para simulan ang huling palabas. Pumasok ako sa gitna ng engrandeng bulwagan ng bagong ospital ng pamilya Quiroga. Sa Maynila, bitbit ang isang katahimikang mas nakakabingi pa sa ingay ng mga mamamahayag. Hindi ako nagsuot ng mamahaling sutla o mga hiyas na mula sa nakaw na yaman. Ang suot ko ay ang simpleng puting bestido na huling itinahi ng aking ina para sa akin bago siya pumanaw. Bawat tahi ng tela ay paalala ng dangal na sinubukan nilang tapakan.
Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Severina, kasama sina Leandro at Celestina. Kasalukuyang nakatapat sa kanila ang kamera ni Milagros Sarmiento na patuloy na nag-livestream sa libu-libong nanonood, handang ipahiya ako sa huling pagkakataon. Nang makita ako ni Severina ang kanyang mukha, ay namula sa galit at agad siyang suminyas sa mga security guard upang kalad ka rin ako palabas. Huwag ninyong hahayaang makalapit ang kriminal na iyan. Ang boses ni Severina ay puno ng puot, ngunit bago pa man makahawak sa akin, ang mga gwardya itinaas ko ang aking kanang kamay na hawak ang isang maliit na remote control. Subukan ninyong humakbang at ang bawat sikreto ng kumpanyang ito ay magiging headline sa buong mundo sa loob ng 1 segundo. Malamig kong babala. Huminto ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Leandro na nagsimula ng pagpawisan sa ilalim ng malakas na ilaw ng bulwagan. Sa isang pindot ko, ang dambuhalang LED screen sa likod nila ay nag-iba ng nilalaman. Hindi na ito mga larawan ng ospital, kundi ang malinaw na listahan ng mga bank transfers ni Leandro patungo sa mga dummy accounts, ang mga peking invoice ng gamot, at ang pinakanakakagimbal sa lahat, ang DNA test report ni Beatriz Salcedo. Tingnan ninyong mabuti. Wika ko sa mikropono, ang aking boses ay kalmado at buo. Ang abogadong pinagkakatiwalaan ninyo si Beatriz ay hindi lamang basta empleyado. Siya ang anak sa labas ni Doña Severina na itinago sa loob ng maraming taon upang maging kasangkapan sa inyong mga ilegal na gawain. Nagkagulo ang mga kalaban. Ang mga daga ay nagsimulang magsipag-unahan sa pagtakas. Sa harap ng kamera ni Milagros nagsimulang magsisigaw si Beatriz, itinuturo si Severina bilang utak ng paglason kay Doña Remedios. Sinagot siya ni Severina ng isang malakas na sampal, habang si Leandro ay pilit na nanunumbat kay Jacinta na naroon din sa gilid nagsisisihan sa harap ng milyon-milyong tao. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang mukha ni Doña Remedios mula sa kanyang kwarto sa Vancouver. Gising na siya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Ipinahayag niya sa harap ng madla ang pagtiwalag kay Severina sa lahat ng posisyon at ang paglilipat ng pondo ng pamilya Arriaga sa isang independenteng foundation para sa mga biktima ng medical fraud. Umakyat si Damian sa entablado. Hindi siya lumapit sa kanyang ina kundi sa mga awtoridad na kapapasok pa lamang sa bulwagan. Inabot niya ang isang hard drive na naglalaman ng mga orihinal na dokumento na siya mismo ang nagtago noon. Inaamin ko ang aking pagkakasala sa pananahimik at pagtatakip. Wika ni Damian, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa akin, puno ng paghingi ng tawad. Tinatanggap ko ang anumang parusa ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, nang makitang wala na siyang takas na wala sa sariling katinuan si Leandro, kumuha siya ng isang basag na baso mula sa mesa at mabilis na sumugod sa akin. Ang kanyang mukha ay balot ng desperasyon at hayop na galit. Dahil sa iyo nawala ang lahat sa akin, sigaw ni Leandro. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa sa sahig. Bago pa man madapo sa akin ang matalim na dulo ng baso, isang katawan ang humarang sa aking harapan. Isang matunog na pagkiskis ng tela at ang mahinang pagdaing ng isang lalaki ang sumunod. Sinalag ni Damian ang saksak, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa aking paanan habang pinalilibutan na ng mga pulis si Leandro na nagsisisigaw sa takot. Tinitigan ko si Damian na nakahiga sa sahig, ang kanyang dugo ay dahan-dahang kumakalat sa puting tiles. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Pinanood ko ang pagdating ng mga ambulansya at ang paghila ng mga pulis sa mga taong sumira sa buhay ko. Ang livestream ni Milagros ay patuloy na umaandar, ipinapakita sa buong bansa ang dulo ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa gitna ng tunog ng mga sirena at sigawan ng mga tao, naramdaman ko ang matinding pagod na dumadaloy sa aking buong katawan. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo at ang huling natandaan ko ay ang malamig na sahig na sumalubong sa aking pagbagsak. Matapos ang ilang linggong pagpapagaling sa aking katawan, dinalaw ko ang madilim na pasilyo ng pambansang bilangguan sa Maynila. Sa likod ng makakapal na rehas, nakita ko si Jacinta. Ang kanyang marangyang ayos noon ay napalitan ng kupas na kulay kahel na uniforme. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at humawak sa bakal, habang ang kanyang mga mata
ay nagmamakaawa. Florencia, patawarin mo ako. Hikbi ni Jacinta, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ginawa ko lang yun dahil tinakot ako ni Leandro na papatayin ang kapatid ko. Parang kapatid na ang turing ko sa iyo, please i-withdraw mo ang kaso. Tinitigan ko ang kanyang mga nanginginig na kamay na pilit umaabot sa akin. Walang galit sa aking puso, kundi isang malalim na kamanhidan. Naiintindihan ko ang takot mo, Jacinta. Ngunit pinili mong gamitin ang takot na yon bilang con artist upang saksakin ako sa likod. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong humihingi lamang nito kapag nahuli na sila. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan habang ang kanyang mga pagsigaw ay unti-unting humina sa aking paglayo. Sa kabilang silid ng presinto, hinarap ko si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit at mapagmataas na tindig. Nakayuko siya habang nakaposas ang mga kamay sa mesa. Pagkakita sa akin, sinubukan niyang ngumiti nang mapanlinlang binabanggit ang aming 3 taon ng pag-iibigan sa Batangas. Florencia, alam kong may natitira pa tayong pagmamahalan. Bulong niya, pilit naglalambing. Tandaan mo ang mga pangarap natin. Hindi ako sumagot sa pamamagitan ng salita. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang pilyego ng dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa ng aking ina na tinubos ko mula sa pagkakasangla gamit ang sarili kong pera. Inilapag ko ito sa kanyang harapan bago ko ito dahan-dahang binitiwan at hinayaang mahulog ng diretso sa kanyang mukha. Wala ka ng utang na loob sa akin, Leandro, dahil wala ka ng halaga. Malamig kong pahayag bago tuluyang lumabas ng silid. Sumunod kong tinungo ang pribadong kwarto ng ospital kung saan nagpapagaling si Damian mula sa kanyang natamong sugat. Nakasandal siya sa kanyang kama, maputla, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata nang makita ako. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na napawi nang ilapag ko ang mga papeles ng annulment sa ibabaw ng kanyang mesa. "Are you really doing this, Florencia?" tanong ni Damian. Ang boses ay basag. "I gave up everything for you. Inamin ko ang lahat ng kasalanan ko sa pulisya, iniwan ko ang posisyon ko sa kumpanya. Ginawa mo yan para sa sarili mong konsensya, Damian, hindi para sa akin." Kalmado kong sagot habang pinapirmahan ang huling linya ng dokumento. Hindi ko kailangan ang yaman ng mga Arriaga. Gusto kong umalis nang walang anumang dumi mula sa pamilya ninyo. Hindi ko tinanggap ang anumang hati sa kanyang mga ari-arian. Sa loob ng isang pribadong opisina ng bangko, isinagawa ko ang aking huling desisyon. Kinuha ko ang panulat at formal na pinirmahan ang pagtanggal ng aking pangalan sa lahat ng joint accounts at trust funds ng pamilya Arriaga. Ito ang aking gintong sandali, ang tuluyang pagputol sa bawat kadena ng karangyaan na nagtangkang bumili sa aking kaluluwa. Tinanggihan ko rin ang huling alok ni Doña Remedios na mamuno sa kumpanya. Ang pangarap ko ay hindi matatagpuan sa loob ng isang malamig na opisina sa Canada, kundi sa lupang sinilangan ng aking ina. Mabilis na lumipas ang mga buwan at ang bawat patak ng ulan sa Batangas ay unti-unting naghugas sa mga alaala ng Vancouver. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa Maynila. Sa tulong ng aking sariling pagsisikap, naitayo ko ang Hibla ni Teresa, isang maliit ngunit maunlad na sentro ng pagsasanay para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panloloko ng kanilang mga pamilya or employer. Iginagalang na ako sa aming komunidad, hindi bilang isang asawa ng bilyonaryo, kundi bilang isang matatag at malayang babae. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang kakaibang anino ang madalas kong mapansin sa labas ng aking sentro tuwing hapon. May isang lalaking tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nagmamasid mula sa malayo, ngunit hindi kailanman lumalapit. Isang hapon matapos umuwi ng aking mga estudyante, naiwan akong mag-isa sa loob ng aking opisina. Ang katahimikan ay binasag ng mahinang tunog ng tansong batingaw na nakasabit sa aming pinto, hudyat na may pumasok na bisita. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking opisina upang tingnan kung sino ang dumating. Bumulaga sa akin ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na uniforme ng isang ordinaryong trabahador. May mga bakas ng pawis sa kanyang noo at walang anumang bakas ng marangyang relo o mamahaling sapatos. Tumingala siya sa akin at ang aking puso ay bahagyang natigilan nang makilala ang kanyang mukha.
Tinitigan ko si Damian na nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay na dati ay napakakinis at walang anumang dumi ay mayroon ng mga paltos at gasgas mula sa mabibigat na trabaho. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng kupas na uniforme ng isang utility worker sa lokal na klinika sa aming bayan. Nagpapakababa ka ba para kaawaan kita, Damian? Tanong ko, ang aking boses ay walang emotion. Hindi, Florencia. Mabilis niyang sagot, ang kanyang mga mata ay tapat at walang bakas ng dating pagmamataas. Ipinamigay ko na ang lahat ng shares ko sa trust fund para sa mga biktima ng medical fraud. Wala na akong yaman. Nagtatrabaho ako rito bilang isang ordinaryong clinic manager na may maliit na sweldo. Hindi ko inaasahang babalikan mo ako. Gusto ko lang patunayan sa iyo na kaya kong magbago ng walang lola na nag-aayos ng buhay ko o kumpanya na kailangan kong protektahan. Gusto ko lang magsimula muli. Kung papayagan mo akong manligaw sa iyo bilang isang simpleng lalaki. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Hindi kailanman naging mapilit si Damian. Tuwing hapon matapos ang kanyang trabaho sa klinika, pumupunta siya sa hibla ni Teresa upang tumulong sa pagbuhat ng mga mabibigat na tela, pag-aayos ng mga sirang tubo, at pagpapanatili ng kalinisan sa paligid ng walang hinihinging kapalit. Ipinakita niya ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng tahimik na gawa, pinatutunayan na ang kanyang pag-ibig ay hindi na nakabase sa kontrol, kundi sa lubos na paggalang sa aking kalayaan. Sa mga panahong iyon, unti-unti kong natagpuan ang tunay na kapayapaan sa aking puso. Natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang lahat ng sakit o ibabalik ko ang nakaraan sa kung ano ito noon. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa lason ng puot upang magkaroon ng espasyo para sa sarili kong paggaling. Hindi ko na kailangang bitbitin ang galit laban sa mga taong sumira sa akin upang maging malakas. Ang aking tagumpay at ang aking mapayapang buhay sa Batangas, ang aking pinakamalaking patunay ng lakas. Isang mainit na hapon matapos niyang pinturahan ang bakod ng aming sentro, lumabas ako at lumapit sa kanya. Inabutan ko siya ng isang baso ng malamig na tubig. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit naglalaman ng isang malalim na pagtanggap, isang banayad na pag-echo sa pag-aalagang ibinigay ko nung kami ay nakakulong pa sa kontrata ng kasinungalingan. Kinuha niya ang baso, ang kanyang magaspang na palad ay sumalubong sa aking balat. Tumingala siya sa akin na may matinding pasasalamat sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito iniwas. Hinayaan ko ang kanyang magaspang, ngunit mainit na kamay na humawak sa akin banayad, ngunit may pangako ng katapatan. Naglakad kaming dalawa sa tabing dagat ng Batangas. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa abot-tanaw nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa kalangitan. Ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan ay lumikha ng isang payapang ritmo na tila nagbubura sa bawat bakas ng bagyo sa aming nakaraan. Wala nang mga kontrata na kailangang pirmahan. Wala nang mga lihim na kailangang itago, at wala nang mga bilyong piso na magdidikta ng aming halaga. Sa unang pagkakataon, nakatayo ako sa tabi ng isang lalaki, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang manika, kundi bilang isang ganap at malayang babaeng handang sumulat ng sarili niyang bukas. Natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi lamang nasusukat sa kanyang kakayahang lumaban, kundi sa kanyang katapangan na magpatawad, magpagaling ng sarili, at pumili ng pag-ibig sa sarili niyang mga kondisyon. Isang bagong umaga ang nagsisimula, at sa pagkakataong ito, ako ang may-ari ng aking sariling tadhana.